Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, at Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay na naririto at maging sa mga nasa online. Palakpakan natin ang mga nanay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako'y nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagtanggap ng mga Samaritano sa pananampalataya at sa mga biyayang dulot ng Espiritu Santo ay patotoo lamang na ang kaligtasan ay iniaalok kanino man, anuman ang kanyang lahi o paniniwala sa buhay. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ng Diyos na may kagalakan, wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y naghaharing may lakas ang bisig.
Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ng Diyos, siya'y papurihan, yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Pinatatatag ni Pedro ang kalooban ng mga Kristiyanong hindi maunawaan at tinutuligsa ng iba dahil sa kanilang paniniwala. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo. Mga pinakamamahal, idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo ay namatay para sa inyo, namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang, at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin, at ako'y sumasa inyo.
Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Ibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at sinashoutout natin ang lahat ng mga magulang, mga nanay, mama, ano pa ba tawag ninyo? Inay, ano pa ba? Mami, o kung ano pa mang tawag sa lahat ng mga silang sa atin sa mundong ito. At dalangin natin at ipanalangin natin ang patuloy na kalakasan ng pangangatawan nang sa ganon ay patuloy din nilang magampanan ang misyon bilang maging isang ina. Muli palapakan natin ang mga nanay. Sa linggong ito, ang mga ipinahayag sa atin, lalo tigit sa ating mabuting balita, ay isang mensahe ng paghahabilin, isang mensahe na iniiwan Jesus sa kanyang mga alagad bago siya tuluyang umalis sa mundong ito. So ngayong linggo, may isa pang linggo, ipagdiriwang natin ang pag-akyat niya sa langit. Kung kaya't sa mga huling araw, sa mga huling sandali, na makakasama siya ng mga alagad, ay binubusog niya na ng mga pangaral, mga habilin, na mga dapat gawin ng mga alagad, para nang sa ganon ay magpatuloy ang misyon at sila po ay hindi panghinaan ng loob. Pakisabi nga sa katabi, mamaalam ka na. Kung sakali lang po, no? Kung sakali lang na mayroon pa tayong isang linggo, ano ba ang dapat mong gawin? Kasi ito yung halimbawa na ipinapakita ni Kristo. Di ba, habang siya ay naririto pa, bago pa yung kaganapan ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay, tinuruan niya na ang kanyang mga alagad. Lahat ng mga dapat na ituro sa mga alagad, ibinigay na niya. Lalo tigit ang pagkilala sa Diyos Ama at yung pagkilala rin sa Kanya bilang anak ng Diyos. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Tinuruan niya ang mga alagad, pinakita niya muna paano magpagaling ng mga may sakit, paano magpalayas ng mga demonyo, at paano magturo sa mga tao. Ipinakita niya yan. At sinubukan din niya ang mga alagad na nang sila ay pahayuin, humayo kayo, sinusugo sila ng dalawa-dalawa, magtungo kayo sa iba't ibang bayan at sa pangalan, sa aking pangalan, kayo ay makakagawa ng marami pang mga kababalaghan. Kaya nga sa unang pagbasa at sa ikalawang pagbasa, ito yung mga gawain na ng mga apostol na nakita, natutunan nila mismo kay Jesus. Kaya ngayon, yung habilin nga ni Kristo na sinasabing, huwag kayong mag-alala, hindi kayo pababayaan dahil darating ang katotohanan o espiritu ng katotohanan. Naintindihan po ba? Kaya nga namamaalam na si Jesus. Pero sa kanyang pag-alis, may iniahabilin pa sa kanila. May iiwan sa kanila. At yung pangako na may darating at yan ang espiritu ng katotohanan. So, yung confidence ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na magagawa nila ang kanilang mga misyon at mga responsibilidad dahil naibigay naman na ni Jesus ang lahat ng kanilang kakailanganin.
Pakisabi nga ulit sa katabi, kaya mo na yan. Di ba? Kung si Kristo nga na maalam, ba't ikaw ayaw mo mamaalam? Pero bago ka mamaalam, di ba, dapat gawin mo na ang lahat ng mga dapat mong gawin. Ibigay mo na ang mga dapat mong ibigay. Lalo tigit, no, sa mga magulang na naririto, inihahanda niyo na ba ang inyong mga anak sa mga panahong ito at lalo tigit sa mga panahon na wala ka na? Kasi minsan sinasabi ninyo, paano na kayo pag wala na kami? Di ba ganyan ang mga linyahan? Paano na kayo pag wala na kami? Mahihirapan talaga ang mga anak kapag lahat na lang kayo ang gumagawa. Turuan ninyo, ituro ninyo paano gawin. Ipakita ninyo para nang sa ganon ay talagang buo rin ang inyong kalooban na aalis kayo pero alam ninyong mabubuhay ang inyong mga anak. Ano ba? Minsan, no? Bakit ayaw mong umalis sa mundong ito? Ano bang ikinakatakot mo? Either wala ka pang nagagawa o kaya naman natatakot ka na iiwan mo sila kasi hindi ka tiwala, nakakayanin nila kapag wala ka na sa mundong ito. Alin sa dalawa? Uy. Ano? Diba? Kaya nga yung role, diba? The moment na may lumabas, diba? Na magkaanak kayo, ang isip nyo doon na. Mula pagkabata, pagiging sanggol, hanggang sa panahon na siya ay sasapit sa tamang gulang, inihahanda na sila. Minsan yung naobserbahan natin, yung mga henerasyon ngayon, parang may hina. Pag inisip mo naman, kasalanan ba nilang maging mahina? Sino ba ang mga naghanda sa kanila? May naghanda ba sa kanila? Inihanda ba sila o napabayaan lang? Marami nga, di ba? Mga mag-aasawa na. Hindi inihanda ng mga magulang. Mag-aasawa na lang, hindi pa marunong magluto. Kasi yung iniisip ninyo, no, nung bata pa sila, ayaw ko silang mahirapan. O sa kakaisip mo na wag silang mahirapan, pag alis mo sa mundong ito, mahirap ang kanilang dadanasin kasi hindi mo sila inihanda. Diba? Kala natin minsan kapag yung mga bata inuutusan na maghugas, no, magluto, bata pa lang, maglinis ng bahay, kala mo, ang isipin mo, napakawalang yan naman ang mga magulang na ito, pinapahirapan ng mga bata. Minsan meron kayo makikita dyan sa patio, di ba? May mga bata na murang edad pa lang, nagtitinda na para mabuhay sila. Kumpara sa mga bata na wala nang ginawa kundi mag-computer, hawak ang cellphone kasi binibigay ng mga magulang. Sino ang makakasurvive sa dalawa? Yung banat ang buto. Kaya minsan, tingnan nyo rin, no, yung mga sinasabi nating ayoko silang mahirapan. Pues, kung ayaw nyo silang mahirapan, tinuturuan nyo ba sila para kung mayroon mang paghihirap na maranasan, makakayanan nila. So, aasa na lang sila sa ayuda ninyo. Diba? Minsan kasalanan din naman natin. Yung kahit na may asawa na, nakadepende pa sa inyo, sa mga senior citizen, lahat nag-aabang sa pensyon. Ang kailan darating ang pensyon ni nanay, ni tatay? Diba? Yun na lang at yun. Kasi nga, hindi mo tinuruan paano magsumikap. Yan, ang daming arte sa buhay. Puro kaartihan ang alam. Pero dumiskarte at magtrabaho, mahina ang loob. Malakas ang loob para sagot-sagutin kayo. Malakas ang loob sumagot, pero mahina ang loob paano sila mabuhay na sila lang. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mamaalam ka na, ha? Di ba?
Yun naman yan eh. Maganda mapagnilayan natin itong mga bagay na ito. Ha? Hindi tayo panghabang buhay. Pwedeng 1 taon na lang, 5 taon pa, 10 taon pa. Pero wag mong sayangin yung mga panahon na nandyan ka kasi isang araw, tatawagin ka na ng Diyos. Kung paanong si Kristo, tinawag na ng Diyos, aakyat ka na. Gusto na kitang makasama ulit. Aakyat na si Jesus. Diba? So, pagnilayan ng mabuti ha, lalo na mamaya sa mga magsi-celebrate, no, sa mga magsi-celebrate yan, kasama ninyo mga nanay ninyo, mga magulang ninyo. So, wag lang yung puro salita, kundi ipakita sa gawa, ipakita sa pagkilos ang sinasabi ninyong minamahal namin kayo. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang taririto at huhukom sa nabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos amang bukal ng tanang grasya at magsumamong dingin niya ang mga pangangailangan natin bilang simbahan, pamayanan at minamahal niyang kawan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging mahabaging pastol nawa ang Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at mga pinunong laiko upang sa tulong ng Espiritu Santo, mapangalagaan nilang maigi ang bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tularan nawa ang bawat lingkod bayan at iba pang mga kawani ng ating gobyerno ang paraan ng pag-ibig ni Jesus upang maayos nilang mapaglingkuran ang kawan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Matutunan nawa naming pahalagahan ang aming mga sarili bilang mga templo ng Espiritu Santo upang mabigyan namin ng papuri ang Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa tulong ng Espiritu Santo, manumbalik nawa ang sigla ng pananampalataya ng mga ng ating pinanghihinaan ng loob dahil sa kanilang matinding pinagdaraanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming iwaksi ang bawat kasalanang umaalipin sa aming katawan upang maging tunay na tahanan ito na Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapiling nawa ni Kristong muling nabuhay ang mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin, kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus ng bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilonggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagbili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin para sa araw ng mga ina. At habang binabasbasan po yung mga ina, yung mga sakristan po ay may pamimigay din sa inyo. Sige po, lapit lang po.
Huwag po kayo matakot, di pa kayo kukunin ni Lord. Panalangin ng pagbabasbas para sa mga araw, para sa mga ina. Diyos na pinagmumulan ng buhay, Diyos ng mga babaeng banal, tulad ni Sarah, Ruth at Rebecca, Diyos na Elizabeth na ina ni Juan Bautista, Diyos ng mahal na Birheng Maria na ina ng iyong anak na si Hesus Kristo. Dinggin po ninyo ang aming panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ang lahat ng mga ina at lolang natitipon sa lugar na ito. Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na spirito, sapagkat sa pamamagitan nila, natutunan ng mga anak at apo kung paanong tumayo at lumakad, kung paanong magsalita at maglaro, at kung paanong makalapit sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng tapat na pananalangin. Pagkalooban mo po sila ng biyayang makisa sa iyong banal na hapag at matanggap ang pagkain nagbibigay buhay sapagkat sila ang mga nagtaguyod at nagpakain sa amin at sila din ang nagturo sa amin kung paanong itaguyod ang aming mga sarili at ang aming mga pamilya. Pagkalooban mo po sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at kaligayahan, at ng pagkakataong kami kanilang maipagmalaki bilang mga anak. Pagkalooban mo rin po sila ng mga kaibigang mananatiling tapat upang kanilang patuloy na madama ang iyong pagkalingat pagmamahal. Gayon din aming isinasama sa panalangin ang mga babaeng walang nakakaalala, lalo na ang mga tahimik na itinataguyod ang kanilang pamilya. Naglilingkod na may kababaang loob at nagtitiis ng hirap sa buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa at mga anak. Kaya ang aming hiling, O Diyos ng kadalisayan, na ika'y manahan sa aming lahat na naririto sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Palapakan po natin ang mga nanay na naririto. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Mamaya po, meron ding photo booth sa labas. So, konting souvenir, punta lang po kayo doon sa labas po. Salamat po sa inyong pagdalo sa misa. Balik na po. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kaya pala kayo hindi umaalis kanina, wala pa yung holy water. So, kalimutan mo. So sila na po. Umayo kayo sa kapayapaan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Mother's Day po sa lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.